Pumasok naman na ito ng tuluyan sa kanyang unit. Nang makapasok sa loob ng aking kondo ay napaisip tuloy ako ngayon kung kailan ko bababasta din ito o hayaan pa rin naman ligaw sa akin. Chapter 32. Makalipas ang 2 araw mula nang pumunta kami sa farm, ay heto na kami, papunta na sa Batangas sa pinakamalaking planta ni Mark. Kasama ko ngayon sa isang kotse si Mark at ang aking buong team naman ay nakasunod sa amin. Hindi ko din kasama ngayon si Mikey dahil may kailangan pa itong asikasuhin. Mukhang desidido itong makuha din ng interview ng isa sa kinikilalang halal na mayor sa bayan ng Santa Elena. Ibang klase din kasi kung magbigay ng project sa amin si Madam Lopea. Yung tipo talagang lahat ay kakayanin namin na ibigay para lamang talaga makuha ang nais nitong scoop na makukuha namin. Sa lahat naman ng ibinigay nito sa aking project ay lahat naman ito ay matagumpay kong nagawa at ng aking team. At mukhang ngayon ay si Mikey ay hinuhubog na din itong galing sa pangungumbinsi sa mga kilalang tao na maaari namin nagawa ng magandang article. Sana lamang ay matapos ng maayos ni Mikey ang unang article na ito mismo ang matyagang kumakalap ng mga impormasyon. Kaya lately ay hindi na din kami nakapag-uusap ng maayos nito dahil sa tuwing nag-uusap kami nito ay tila palagi na lamang ito nagmamadali. Kaya ngayon ay kami lamang ang magkakasama nila Luis at ang 2 cameraman na siyang kukuha ng mga mahahalagang impormasyon sa pag-ikot namin sa planta. Naisipan ko din kasing i-feature na ito sa aking morning show tuwing linggo pagkatapos namin mailatahala ang kanyang unang publicity kung saan tampok ang mahahalagang impormasyon sa buhay nito. Sungit, okay ka lang ba? Tanong nito sa akin. Napansin siguro nito ang pagkatahimik ko ngayon. Oo naman, tipid na sagot ko dito. Hinawakan naman itong aking kamay kaya ngayon ay naramdaman ko naman ang kakaibang kilig na tanging ito lamang ang kayang magparamdam sa akin. Hinayaan ko na lamang ito nang dalhin niya sa kanyang mga labi ang aking kamay at halikan ito. Mahal na mahal kita kahit napakasungit mo sa akin madalas. Mamaya ka nang manligaw at mag-drive ka na lamang muna dyan. Mataray na sabi ko sa kanya dahil itinatago kong kilig na nararamdaman ko ngayon. Nagmaneho naman ito ulit at nagtaka ko nang bigla na lamang itong huminto. Ano ba naman, Mr. Ferrer? Dahan-dahan naman sa pagmamaneho. Halos masubsob na ako sa harapan ng kotse. Itinuro naman itong nasa harapan namin na nang aking tingnan ay meron 2 van ang aming nasa harapan ngayon. Nagsipagbabaan dito ang nasa 20 katao na may mga dalang baril at hindi lang basta baril, kundi mga dekalibre. Lumapit sa bintana ng kotse namin ang isa. Sumenyas pa itong buksan ni Mark ang bintana ng kotse, pero umiling ako. Huwag mong bubuksan, please. Baka kung anong gawin nila sa atin. Sabi ko dito. Buksan nyo, o papaulanan namin kayong 2 ng bala. Dinig kong sigaw ng isa sa mga ito. Kaya naman napalingon akong muli kay Mark at mukhang wala kaming magagawa ngayon kundi ang lumabas nga. Nakita ko na din sila Luis na hawak na ng mga hayop na to. Binuksan na nga ni Mark ang pinto ng kotse. Baba! Sigaw ng tila pinaka-leader ng grupo ng mga kalalakihan na to. Lara, kahit anong mangyari ay magtiwala ka lamang sa akin. Sabi ni Mark sa akin. Bumaba naman ito ng nakataas ang mga kamay. Ikaw, Miss Beautiful. Baba! Sabi pa din sa akin ng isa dito na dumila pa na tila takam na takam. Agad naman kaming sumunod sa mga ito at ngayon ko lamang napagtanto na sobrang dami pala nila. Pinasakay kami ng mga ito sa kanilang sasakyan at ang aming ginamit na kotse ay pasasabugin pa ng mga ito. Nasa Batangas na kami ngayon at napakaliblib ng lugar na to kung saan kami tinambangan ng mga hayop na to. Kinakabahan ako at natatakot sa sitwasyon namin. Iniisip ko paano kung mga taong labas ang mga ito at pagpiyastahan na lamang ang katawan ko at maging ang aking mga kasama na 2 sa mga ito ay mga babae din. Habang umaandar ang sinasakyan namin ngayon, ay panayan dasal kong sana'y makaligtas kami dito. Marami pa akong kailangang ayusin at hindi pa ako nakikilalang muli ni Marco na to. Inihintay ko lang naman na makilala niya akong muli. Kahit pa nga hindi ko ipakilala ang aking sarili sa kanya, gusto ko'y maalala ko ng kanyang puso't isipan. Kahit pa napakalayo na ng aking dating sarili. Nang huminto ang aming sinasakyan, ay isa-isa na naman kaming pinapababa. Bigla ko naman narinig ang sigaw ni Luis na hinahalikan na pala ng isa sa mga lalaking to. Tigilan mo yan, Doug. Mamaya na kayo magpiesta sa mga babaeng yan kapag nandito na si boss at makapagpaalam na tayo sa kanya. Sa ngayon ay pigilan mo muna ang pagkayok mo dyan.
Sigaw ng isa na naman. Puro sila nakamask ng itim, kaya naman hindi namin makita ang kanilang mga muka. Natatakot na ako para sa aking mga kasamahan kung bakit naman kasi ngayon pa nangyari ito sa amin. Tinigilan naman ng mga walang yan lalaking yun si Luis. Alam kong takot na ito sa sitwasyon namin. Habang si Lori naman na isa din sa mga kasamahan ko ay binigwasan ng isang lalaking gusto ring humalik sa kanya. Kung si Luis ay iiyak na lamang sa ginagawa sa kanya, pues ibahin nila si Lori. Hayop kang babae ka? Ang arte mo! Sabi pa ng isang lalaking mataba. Hayop ka din! Tingnan mo nga yung itsura mo, tatang. Mas papasa ka ng baboy at ang hininga mo'y tila burak. Pweh! Nakangisi na sagot dito ni Lori. Tila mas lalo namang na bad trip ito at aambaan na sana ng sampal si Lori na magsalita na naman ang pinaka-leader nila. Magsitigil nga kayo at mamaya ay makukuha nyo din naman ang mga babaeng yan. Hihingin syempre natin sila kay boss. Wika nito na nagpatigil sa gagawin ng isa na pagsampal kay Lori. Ipasok nyo na lahat sa loob ang mga yan. Utos nito at nakita ko naman si Mark na may tali sa likod at ilang mga hayop na to'y sinaktan ito habang nasa loob ng van kung saan ay sakay silang 3 lalaki na kasamahan namin ni na Lori. Anong ginawa nyo sa kanya? Tanong ko pero ni isa ay walang sumagot. May nakatakip sa mukha ni Mark at maging ang bibig ata nito ay may busal. Manahimik ka! Sigaw sa akin ng isa at itinutok pa ang baril sa akin. Kaya naman sinigawan sila ni Lori. Busalan nyo nga mga bunganga ng mga babaeng yan at nang manahimik. Utos pa nito sa kanyang mga kasama. Wala namang kaming nagawa ng lagyan kami ng busal ng mga ito. Kahit magpumiglas pa kami, bali wala lamang. Dinala kami ng mga ulupong na to sa isang kwarto at ang aking kasama ay si Mark na pinaupo nila sa isang gilid. Saka ito nilagyan ng mga tali. Ang aking mga kasamahan ay hindi ko alam kung saan nila dinala. Magbantay kayo ng maigi. Dahil kapag makatakas ang mga yan ay tsak na tayong raratatin mamaya ni boss ng bala. Naiintindihan nyo ba? Sabi pa ng isa na sa tingin ko'y pinaka-leader talaga nila. Yes, boss. Sagot naman ng mga kasamahan nito. Lumabas na ang mga ito at dahil may busal pa din ang aking bibig ay hindi ko magawang kausapin ng isang to. Gustong gusto kong alamin kung ano bang lagay nito ngayon. Chapter 33. Sungit. Mahinang sabi ni Mark sa akin na nagpapanggap lamang pala kanina na may busal ang bibig nito. Nagtaka din ako nang wala na pala ang tali nito sa kamay. Tinanggal na din ito ang kanyang takip sa mukha at tumambad sa akin ng medyo putok na kaliwang mata nito. Nang matanggal na nito maging ang kanyang tali sa paa ay lumapit naman ito sa akin para tanggalin ang lahat ng tali na nasa paa at kamay ko. Nang matanggal na nito lahat ay agad nitong tiningnan ang lahat ng parte ng katawan ko. Sinaktan ka ba nila? Tanong nito sa nag-aalalang tono ng boses niya. Hindi naman, kaya maaari ka nang lumayo sa akin. Grabe naman. Wala man lang bang thank you kiss? Sabi pa nito at inilapit pang mukha sa akin. Inuntog ko naman ang aking noo sa kanya para umalis na ito sa aking harapan ngayon. Aray naman sungit. Napakatigas naman ng ulo mo. Sabi nito at umupo na lamang sa isang tabi. Saan ka pupunta? Wala ka nang pakialam doon. Naupo na lamang ako sa isang gilid malapit sa pinto. Naiinis ako ngayon dahil wala man lang akong magawa para sa aking sarili at sa mga kasamahan ko. Alam mo, kung hindi lang dahil sa aking boss ay malabong gawin ko pang trabahong to. Inis na singhal ko kay Mark. I'm sorry, Lara. Kasalanan kong lahat kung bakit nandito tayo at bihag ng mga armadong grupo na to. Huwag kang mag-alala dahil alam kong hinahanap na tayo ng mga tauhan ko ngayon. Kaya naman sana'y huwag ka nang magalit sa akin. At halika dito. Dahil baka mamaya may lumapit sa'yo dyan. Paliwanag nito sa akin at talagang pinapalapit pa ako sa kanya. Ang lakas ng sapak ng isang to at hindi man lang talaga ako nito nakikilala hanggang ngayon. Sa bagay, paano ako nitong makikilala kung ang dating ex-girlfriend nito na kanyang niloko noon na chubby at pangit. Ngayon ay Diyos at kinikilalang reporter na sa buong bansa. Nakakainis ka talaga. Sigaw ko pa dito at naupo na lamang sa isang tabi. Alam kong ikaw yan, Pot. Nagpalit ka man ng apelido. Dahil sa iyong ama na kinuha ka, ay alam kong ikaw yan, babaeng minsan ay naging akin. Na ginagot sinaktan ko lamang. Wika pa nito sa akin na ikinalingon kong muli dito.
Pwede ba Mr. Marco Villanueva? Hindi ito ang oras para sa drama. At anong pinagsasabi mo na kilala mo na ako at sino si Pot? Maang-maanga na tanong ko pa dito. Kahit na ang totoo'y iniiba ko lamang ang usapan dahil ayoko nang maalala mga panahon na yon na halos pinagmukha akong tanga nito at ng mga barkada niya. Muntik pa akong magpakamatay noon dahil sa ginawa sa akin na panloloko nito na nagawa nitong pagpustahan at paglaruan lamang ako. Pot, alam kong alam mong sinasabi ko sa'yo ngayon. At please lang, huwag ka nang magpanggap na hindi ikaw yan. Dahil alam kong amoy mo, maging ang pagkilos ng mga parte ng katawan mo na yan. Na bagamat lumiit na, ay tandang-tanda ko pa din ang bawat parte. Kaya naman huwag kang magkakaila sa akin na may malaking nunal ka sa iyong dibdib. Paliwanag nito sa akin na agad pa akong napalapit dito dahil sa huling sinabi nito. Puwisit ka talagang lalaki ka. At kailangan pa talaga na ipangalandakan mo dito, no? Paano na lang kung may makarinig sa'yo? Inis na wika ako dito at pinaghahampas ang balikat nito. Di lumapit ka dito sa akin. Sabi nito sabay hapit sa aking bewang para mas magkalapit ang aming mga katawan. Bitiwan mo ako, Marco. Utos ko dito at ngumisi lamang ito. Paano kung ayaw ko? May magagawa ka ba para makaalis? Tanong nito sa akin. Ganon. Sabi ko pa dito na may pilyang ngiti sa aking mga labi. Aray! Bakit mo naman tinuhod ang junior ko? Paano pa tayo makakabuo nito? Nagtatalon ito habang hawak ang kanyang harapan na tinatawanan ko lamang. Kanina kasi dapat ay pupunta kami nito sa isa sa mga planta nito dito sa Batangas nang bigla na lamang kami natambangan ng mga armadong lalaki. Kaya naman nandito kami ngayon sa isang tila abandoned house kung saan ay ikinulong kami sa iisang kwarto. Kanina ay may mga tali ang mga kamay at paa namin na natanggal din naman agad ni Mark. Dahil ewan ko ba sa lalaking to at magaling sa mga ganitong bagay. Ang iniisip na lamang namin ngayon ay kung paano kami lalabas sa silid na to. At sana makaisip na ng paraan ng mokong na to. Nang matanggal kasi nito ang aking tali kanina ay bumalik din agad dito sa kanyang kinauupuan. Kaya nga sinabi nito sa akin na lumapit ako ng kusa sa kanya. Amazona ka na din ba ngayon? Grabe ka Pot, ang sama ata ng tama ni Junjun ko dahil sa ginawa mo. Wika pa nito na tinaasan ko lamang ng kilay habang nakalagay ang aking mga braso sa harapan. Kung binitawan mo agad ako kanina ay hindi mangyayari sa'yo yan. At pwede ba? Huwag mo akong matawag-tawag na Pot dyan. At matagal nang walang matabang babae na pangit na yon na nilokot pinaglaruan nyo ng mga kaibigan mo. At alam mo ba? Tulad ng sinabi ko kanina, na kung hindi lamang dahil sa aking boss, ay malabong gawin kong trabahong to na alamin ang lahat ng tungkol sa'yo. Dahil para sa akin, ay matagal ka ng patay, Marco. Mula nang sirain at ipahiya mo ako sa buong campus na naging dahilan para lalo akong mabuli na naging sanhi din ang pagtigil ko sa pag-aaral. Mahabang litanya ko dito na hindi ko namalaya ng pagtulo ng mga luha sa aking mga mata. Magsasalita pa sana ito nang biglang bumukas ang pinto. At nagulat pang mga armadong lalaki nang makita na nakatayo na kami at wala nang kahit anong tali. Paanong nakawala kayo? Tanong pa nito na parang ewan at agad na inutusan ng mga kasamahan niya na hawakan kami. At dahil ayaw ko nang muling magpahawak sa kanila ay nanlaban at nagpumiglas ako. Nabaliwala din dahil muli ay nagawa nilang itali at igapos ang aking mga kamay at paa. Itali niyo nung maayos ang mga yan. At pag nakawala pang muli ang mga yan ay kayo nang igagapos ko dyan. Utos nito sa tono ng boses na pasigaw. Huwag niyo na kaming pahirapan. Ano bang mga kailangan niyo? Kung pera ay magbibigay ako. Kahit magkano. Palayain niyo lamang kami. Sabi ni Marco sa mga ito. Ngunit tila bingi ang mga ito at ni isa ay walang sumagot sa tanong ni Mark sa kanila. Habang si Marco naman ay patuloy pa din sa panlalaban sa mga ito. Bigla ay napaungol ito na aking ikinasigaw dahil halos sumuka na ito ng dugo sa mga pinsalang natamo mula sa pagkakabugbog. Mark, please, tama na. Tumigil ka na sa panlalaban sa kanila. Dahil sa dami nila'y malabong makatakas pa tayo dito. Umiiyak na sabi ko dito dahil nakakaawa ng itsura nito ngayon na putok na ang bibig at mga mata nito nang hindi na maimulat. Hayop kayo. Kapag nakalabas kami dito, lintik lang ang walang ganti sa inyo. Sabi pa ni Mark sa mga ito kahit hirap na itong magsalita. Yun ay kung makakalabas pa kayo dito ng buhay, Ferrer.
Sabi ng mga ito na nagtawanan pa. Makinig ka dito sa magandang kasintahan mo. Ang ganda pa naman. Nakangisi pa na sabi ng isa dito. Tinabig ako nito nang bigla akong hawakan. Ang arte mo, sabay sampal nito sa akin. Tigilan mo yan, Thor. Dahil kapag nalaman ni boss na hinahawakan mo yan si Miss Reporter, tsak na mauuna ka pa dyan kay Perer sa impyerno. Sabi nito sa isa sa mga kasamahan nito. Salamat kami sungit dahil bawal ka namin galawin. Kahit, ay nako basta. Sabi pa nito na medyo nilapit pang bibig sa akin. Kaya naman amoy na amoy ko mabahong hininga nito. Lumabas na tayo. Mukhang ang Perer na yan ay magtatanda na sa ginawa natin sa kanya. Utos ng pinaka-leader ng mga ito. Nang makalabas sa mga ito ay pinilit kong makalapit kay Mark. Mark, please, kumapit ka at huwag kang mamatay. Kung ayaw mo na pagpiyastahan ka ng mga alupong na yun sa katawan mo. Pananakot ko dito. Masamang damo to, Miss Reporter sungit. Kaya naman huwag ka na mag-alala ng sobra dahil malayo ito sa bituka. Nakasagot pa talaga ng ganon. Nagawa pa na sabihin ng mga yon kasama ng madalas nitong itawag sa akin. Alam kong hinang-hinana ito dahil sa bugbog na inabot sa mga demonyong dumukot sa amin. Mark, please, huwag kang mamatay dyan at sasagutin pa kita, diba? Wika ko dito ng mahinahon. Mahal na mahal kita, Pot. Kaya naman, huwag ka na mag-alala dahil mamaya lamang ay magiging okay na din ako. Hirap na ang tinig niya. Anong okay ka? Hindi ka okay, Mark. Tumingin naman ito sa akin at alam kong hirap na din ito sa sitwasyon namin ngayon. Ang mga titig niya ay nagsasabing magiging maayos din ang lahat. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at agad kong sinunggaban ang labi nito. Halik na kahit hirap na hirap itong gumalaw, ay nagawa nitong ilagay sa aking batok ang kanyang mga braso para lalong maglapit ang aming mga labi. Alam kong sa aking sarili ngayon ay siya pa din talagang laman ng aking puso.